I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 141. Nagkausap pa ng kaunti ang dalawa, at nang paalis na sana si Kenneth Wu, nakita nila si Yasmin Long na papalapit, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Boss Kenneth. Malagkit na tawag ni Yasmin Long, at saka idinikit ang halos buong katawan niya kay Kenneth Wu. Hindi ko akalain, Boss Kenneth, na ikaw na pala ang malaking boss ng Seafood TV sa murang edad. May kailangan ka. Medyo lumayo si Kenneth Wu sa babae, at walang ganang nagtanong. Haplos ni Yasmin Long ang kanyang buhok sa tainga, at malambing na sinabi, pagkatapos ng carnival, gusto ko sanang imbitahan si Boss Kenneth sa bahay ko para magmerienda. May merienda ka ba sa bahay? Alam na ni Kenneth Wu ang ibig sabihin ng babae, at malamig na nagtanong. Basta't gusto ni Mr. Kenneth, lahat meron ako sa bahay. Idinikit na talaga ni Yasmin Long ang halos buong katawan niya kay Kenneth Wu. Pasensya na, wala akong oras sa gabi, at wala akong interes sa kung anong kakainin. Mariing tumanggi si Kenneth Wu. Wala siyang interes sa mga babaeng, boss, na basta na lang nagpapadala. Kung ganon, pwede bang? Malapit na ang carnival, maghanda ka na lang para sa pagtatanghal mo, huwag mo akong biguan. Pagkasabi nito, tumalikod si Kenneth Wu at mabilis na lumabas ng waiting area. Sa panahon ngayon, ang mga babaeng katulad ni Yasmin Long na nagbebenta ng kanilang katawan para umangat sa buhay ay nagkalat sa kalsada. Para sa ibang mayayamang anak, baka pumayag pa silang magmerienda kasama si Yasmin Long, pero si Kenneth Wu ay walang interes sa mga ganitong klaseng babae. Pagkalabas ko ng waiting area, nakita kong punong-puno ng tao ang audience sa harap ng stage, maingay at masaya. Maya-maya'y nakita ko ang dalawang pamilyar na mukha sa crowd, sina Tyler Son at Weldon Jiang. Hindi ko akalain na pupunta rin pala sila para makisaya. Hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat nila, kaya hindi sila naglakas loob na makipagsiksikan sa crowd, at mabilis silang napunta sa likod. Mabilis na lumapit si Kenneth Wu, tinapik ang likod ng dalawa, at nakangiting bumati, Tyler, Weldon. Kenneth, nandito ka rin pala. Nagulat at natuwa sina Tyler Son at Weldon Jiang, sumali ka rin sa Seafood Carnival. Oo, hindi ko akalain na nandito rin kayo. Nabalitaan kasi namin na magpe-perform si Catherine Huang mamaya. Kaya kami pumunta, para makita si Catherine Huang. Hindi maitago ni na Tyler Son at Weldon Jiang ang tuwa at excitement sa kanilang mga puso. Simula nang marinig nila ang pinakabagong single ni Catherine Huang, nabighani na sila rito at naging tagahanga. Hindi pa kayo lubusang gumagaling sa mga sugat nyo. Manood na lang kayo kay Catherine Huang, tapos umuwi na kayo para magpahinga. Pagkasabi nito, itinulak ni Kenneth Wu ang dalawa papalayo sa crowd. Ayaw niyang makipagsiksikan ang dalawa, baka masagi ang mga sugat nila, at magkaproblema pa kung magka-impeksyon. Kenneth, malaking oportunidad to para makalapit kay Catherine Huang, ayaw naming palampasin. Matigas na tumayo si Weldon Jiang sa kanyang kinatatayuan. Determinado rin si Tyler Son, oo, Kenneth, matagal na naming hinihintay na mag-perform si Catherine Huang, hayaan mo na kaming manatili. Saka hindi naman malala ang mga sugat namin. Nag-aalala lang ako na masaktan ulit kayo. Alam naming nag-aalala ka, pero kung aalis kami nang hindi nakikita si Catherine Huang, hindi talaga kami mapapanatag. Tumingin si Weldon Jiang kay Kenneth Wu na halos nagmamakaawa. Sa sandaling iyon, nagkagulo ang crowd. Nakita nila ang isang luxury RV na papalapit, at sa ilalim ng escort ng ilang bodyguard, bumaba si Catherine Huang na nakasuot ng leather jacket at ***** glasses na nakalagay sa kanyang mukha. Naging baliw ang mga fans sa isang iglap, sumugod papunta sa RV, at agad na pinalibutan si Catherine Huang. Lahat ay naglabas ng kanilang mga cellphone at nagpakuha ng litrato, at naglabas din sila ng papel at panulat para magpasign kay Catherine Huang. Lahat sila ay nagpakita ng matinding entusiasmo. Kung ikukumpara sa entusiasmo ng mga fans, si Catherine Huang ay napaka-indifferent, kumakaway lang siya sa mga fans na may matigas na ekspresyon. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa independent rest area na may mahahabang binti. Ito ang nakikita ng lahat kay Catherine Huang, sexy, cold, arrogant, at domineering, na nagbibigay ng pakiramdam ng indifference na tinatanggihan ang iba. Sa gitna ng mga baliw na sigawan ng lahat, naglakad si Catherine Huang papunta sa temporary rest area na may mahahabang binti, na nag-iwan ng isang cold at proud na likod. Hi! Nang makitang nawala si Catherine Huang, sabay na napabuntong hininga sina Tyler Son at Weldon Jiang. Nakisiksikan sila sa likod ng crowd kanina at walang nakita. Bago pa man nila ilabas ang kanilang mga cellphone para magpakuha ng litrato, hindi na nila nakita si Catherine Huang.
Lihim na pinagsisihan ng dalawa na pinalampas nila ang ganoong kagandang oportunidad para makalapit kay Catherine Huang. Kenneth, kailangan yata naming sumiksik sa unahan, kung hindi, mahihirapan kaming makalapit kay Catherine Huang. Malungkot na sabi ni Weldon Jiang. Gusto niyo talaga si Catherine Huang? Oo naman. Kung ganun, bilang mabubuting kaibigan, tutulungan ko kayong matupad ang pangarap niyo. Inilagay ni Kenneth Wu ang kanyang kamay sa magkabilang balikat ng dalawa, at nakangiting sinabi, dadalin ko kayo para makita si Catherine Huang. Kenneth, nagbibiro ka na naman. Hindi makapaniwala sina Tyler Sun at Weldon Jiang, at inisip na nagbibiro lang si Kenneth Wu. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Huwag na, hindi ka naman realistic kung gusto mong sumilip. Ang daming bodyguard sa labas ng kwarto, itatapon ka pa palabas bago ka pa makalapit. Akala ni Tyler Sun ay maninalip si Kenneth Wu. Sinong nagsabing gusto kong sumilip? Manunood ako ng harapan. Tara na. Matigas na hinailan ni Kenneth Wu ang dalawa papunta sa temporary resting room ni Catherine Huang. Ang lugar kung saan nagpapahinga si Catherine Huang ay iba sa ibang anchors, napakataas ng grado, at may mga bodyguard na nagbabantay sa labas ng kwarto. Medyo nanginginig sina Tyler Sun at Weldon Jiang, natatakot na itapon sila palabas ng mga bodyguard. Pagkalapit ng tatlo sa lounge, hinarang sila ng ilang matatangkad na bodyguard, at hindi sila pinayagang lumapit. Walang sinasabi, kinuha ni Kenneth Wu ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message kay Catherine Huang. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag ang bodyguard sa pinto, binuksan ang pinto ng may paggalang, at pinapasok ang tatlong tao. Nang makita ang attitude ng bodyguard, natigilan sina Tyler Sun at Weldon Jiang, at hindi nila akalain na papapasukin sila ng bodyguard. Tara na. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, nauna siyang naglakad papunta sa lounge, at excited na sumunod sina Tyler Sun at Weldon Jiang, na medyo kinakabahan. Kahit na temporary lounge lang ito, napakagarbo ng dekorasyon sa loob, na may iba't ibang uri ng furniture at appliances. Pagkapasok ko, nakita ko si Catherine Huang na nakaupo sa harap ng sofa at tumitingin sa mga magazine. Suot pa rin niya ang mga leather clothes at leather pants, na mukhang wild, pero medyo casual ang kanyang sitting posture. Parang mga magnanakaw sina Tyler Sun at Weldon Jiang, sumusunod sa maliit na hakbang ni Kenneth Wu papasok sa kwarto, mas matigas pa sa kahoy. Pagkakita pa lang nila kay Catherine Huang, mas lalo silang kinabahan, at medyo nawala sila sa sarili, at bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang isang idol sa ganoong kalapit na distansya, hindi maiwasang ma-excite. Sister Catherine, nakaabala ba ako sa iyong pagpapahinga? Kung ikukumpara kina Tyler at Weldon, medyo kalmado si Kenneth Wu. Matagal na rin silang magkasama ni Sister Catherine at maraming beses na silang kumain. Ang relasyon ng dalawa ay walang pinagkaiba sa ordinaryong magkaibigan. Pero noong unang makita ni Kenneth Wu si Catherine Huang, kinabahan din siya at na-excite katulad ni Tyler Sun at Weldon Jiang. Snap! Ibinato ni Catherine Huang ang magazine sa kanyang kamay sa mesa, at nakangiting sinabi, Sister, natutuwa akong nandito ka, maupo ka lang. Nagulat sina Tyler Sun at Weldon Jiang. Hindi nila akalain na magiging mabait si Catherine Huang kay Kenneth Wu at tatawagin pa siyang sister at brother. Hanggang ngayon, naintindihan nina Tyler at Weldon na matagal nang magkakilala sina Kenneth at Catherine Huang, at mukhang napaka-espesyal ng relasyon ng dalawa. Kung hindi, sa mayabang na personalidad ni Catherine Huang, tiyak na hindi siya makikipag-ugnayan kay Kenneth bilang magkapatid, at magiging napakalambing niya. Tama. Hindi nagmadaling umupo si Kenneth Wu, itinuro ang dalawang tao sa likod niya at nagpakilala, ang dalawang ito ay mga kaklase ko, sina Tyler Sun at Weldon Jiang. Kung gayon, paupuin mo rin ang mga kaklase mo. Sinulyapan sila ni Catherine Huang, at mabilis na bumalik sa dating pagiging alof. Sa harap lamang ni Kenneth Wu niya ipapakita ang pagkababae, at sa harap ng ibang lalaki, siya ay magiging alof. Halika, umupo kayo, huwag kayong masyadong mahiyain. Itinulak ni Kenneth Wu ang dalawa para umupo sa harap ng sofa. Kaso nga lang, medyo nakakatawa ang posisyon ng pagkakaupo ng dalawa, matigas at tuwid ang kanilang mga katawan, at walang pinagkaiba sa kahoy. Pagkaupo ni Kenneth Wu, ngumiti siya at sinabi, Sister Catherine, ang dalawang kaklase kong ito ay mga tagahanga mo. Gusto nilang magpakuha ng litrato kasama ka. Pwede ba? Dahil kaklase mo sila, syempre okay lang. Tumayo si Catherine Huang mula sa sofa, Tara. Okay, kukunan ko kayo ng litrato. Nagmadaling komendat si Kenneth Wu kina Tyler Sun at Weldon Jiang. Nag-react ang dalawa at nagmadaling tumayo sa magkabilang gilid ni Catherine Huang, ngunit medyo malayo ang distansya. Kumuha si Kenneth Wu ng ilang litrato ng tatlo gamit ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay nagmungkahi, bakit hindi mo kami pirmahan ulit?
Sakto namang naglabas ako ng bagong album. Kinuha ni Catherine Huang ang 2 bagong album mula sa kanyang bag, pinirmahan ang mga ito at ibinigay kay Kenneth Wu. Salamat Sister Catherine. Pagkatapos magpasalamat ni Kenneth Wu, ipinasa niya ang 2 pinirmahang album kina Tyler Son at Weldon Jiang. Pareho silang nasa sabik na tanggapin ang bagong album. Okay, lumabas na kayo, gusto kong magpahinga. Nagutos si Catherine Huang na paalisan ang mga bisita na may blankong mukha. Okay, aalis na kami, at makikinig sa iyo kumanta sa audience mamaya. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, inaya niya sina Tyler Son at Weldon Jiang na umalis. Pagkalakad ko sa pinto, narinig ko na lang ulit si Catherine Huang na nagsalita, "Bad boy, manatili ka at makipag-usap sa sister." Kinailangan ni Kenneth Wu na huminto at sinabi kina Tyler Son at Weldon Jiang, "Maghintay kayo sa labas, lalabas din ako agad." Tinitigan siya ng dalawa na parang nakakita ng halimaw, at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng kwarto. Halika at umupo ka. Tinapik ni Catherine Huang ang sofa sa tabi niya, pagkatapos ay nagpalit ng komportableng posisyon at sumandal dito. Ang poster na ito ay hindi maganda. Buti na lang hindi ito palda, kung hindi, ang poster na ito ay magiging masyadong maganda. Kapag naroon si Kenneth Wu, maaari siyang maging walang pakundangan at hindi pinapansin ang kanyang imahe, sa harap ng mga tagalabas, palagi siyang magmumukhang malamig. Sister Catherine, may gusto ka bang sabihin sa akin? Lumapit si Kenneth Wu at umupo sa tabi ni Catherine Huang. Sa tingin mo, para saan nabubuhay ang mga tao? Tumingin si Catherine Huang sa kisame at nagtanong ng may pagdaramdam. Para sa isang pananaw, para bukas ay mas mahusay kaysa ngayon. Ikaw. Ako. Ibinigay ni Kenneth Wu ang sagot pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ako ay isang mastaki na tao. Nabubuhay ako para gawing mas malakas at mas malaki ang aking sarili. Tinatapakan ko ang mga taong dating tumatawa sa akin. Kung gayon, nagawa mo ba ito? Nagawa ko ito, ngunit hindi ko nagawa. Kung gayon, hulaan mo ako, ano sa tingin mo ang gusto ko? Sa tingin ko, si Sister Catherine ay nahuhumaling at mahal ang musika, at gusto niya mas maraming tao ang magmahal dito. Hindi kilala ni Kenneth Wu si Catherine Huang, kaya ito lang ang masasagot niya. Hindi. Umiling si Catherine Huang at itinanggi, ang hiling ng sister ay hindi lamang musika. Ano iyon? Maraming pangarap ang sister. Tumayo si Catherine Huang at lumapit kay Kenneth Wu, at sinabi sa isang seryosong tono na hindi pa niya nagkaroon dati, ang pinakamalaking pangarap ay mapasama ka sa kama. Ahem. Umubo ng malakas si Kenneth Wu, halos mamatay sa sarili niyang laway. Pagkatapos umubo ng mahabang panahon, hindi niya maiwasang magreklamo, Sister Catherine, nakakagulat talaga ang iyong biro. Puff! Hahaha. Matagal nang nagpigil si Catherine Huang, hindi na nakayanan, itinaas ang kanyang ulo at tumawa. Pagkatapos tumawa ng 2 buong minuto, hinawakan ni Catherine Huang ang kanyang dibdib at sinabi, napakasaya ko talagang kasama ka. Nararamdaman kong walang pag-aalala at walang anumang alalahanin. Masaya ang Sister Catherine. Matagal nang nasanay si Kenneth Wu sa ganitong uri ng biro. Nang makitang masaya si Sister Catherine, komportable rin siya. Bihira lang tumawa ang sister bago ka dumating. Bakit hindi ka tumawa? Hindi ka maaaring tumawa ng hanggal ng mag-isa. Totoo iyan. Tumango si Kenneth Wu bilang pagsang-ayon, at magalang na sinabi, maaari kong samahan si Sister Catherine ng may higit pang ngiti sa hinaharap. Paano kung maging dependent ako sa iyo at hindi ko kayang wala ka? Wala akong ganoong kalaking charm. Ngumiti si Kenneth Wu, at nakaramdam siya ng labis na kagalakan nang marinig ito. Malapit nang magsimula ang carnival, kailangan nang magpalit ng damit ang sister. Pinilipit ni Catherine Huang ang kanyang baywang, sadyang kaakit-akit, o manatili ka at tulungan ang sister na magpalit ng damit. Masayang tumulong. Smelly boy? Sineseryoso mo iyan, umalis ka na agad. Itinuro ni Catherine Huang ang pinto ng kwarto at nagmamadaling nagutos. Okay. Aalis na ako. Ngumuso si Kenneth Wu at tumalikod at naglakad palabas. Pagkalabas ng kwarto, nakita sina Tyler Son at Weldon Jiang na naghihintay sa labas, pareho silang mukhang nasa sabik habang hawak ang bagong album. Pagkalabas ni Kenneth Wu, agad na sumandal ang dalawa, tumitingin-tingin kay Kenneth Wu mula sa kaliwat kanan na parang humahanga sa mga anti-gong gamit. Boom! Pagkatapos siyang titigan ng may kakaibang mata sa loob ng mahabang panahon, ibinagsak ni Weldon Jiang ang kanyang kamao sa dibdib ni Kenneth Wu. Kenneth, okay ka rin pala, kilala mo rin ang isang sikat na singer tulad ni Catherine Huang. Ipaliwanag mo ng tapat paano mo nakilala si Catherine Huang. Pinilit din ni Tyler Son na may pag-usisa. Mahabang kwento ito.
Pangunahin na dahil tinulungan ko si Catherine Huang na makatakas sa pagkubkob noong nakaraang beses, at pagkatapos ay nakilala ko siya, madalas kaming kumakain ng magkasama, at naging pamilyar sa isa't isa ng paulit-ulit. Paliwanag ni Kenneth Wu ng may ngiti. Madalas kaming kumakain ng magkasama. Muling ibinagsak ni Weldon Jiang si Kenneth Wu sa dibdib, talagang naiinggit ako sa iyo. Ang mga idol na sinasamba namin ay madalas na nananatili sa iyo. Sa totoo lang, medyo mabait si Sister Catherine. Siyempre hindi masama, tinatawag kanyang napakalambing, sa totoo lang, may relasyon ba kayo? Hush! Sumenya si Kenneth Wu ng katahimikan at hinimok ang dalawa, huwag pag-usapan ng ganitong uri ng bagay, dahil makakasama ito sa reputasyon ni Sister Catherine. Paano ko nararamdaman na gusto ka ni Catherine Huang? Ibinaba ni Tyler Son ang kanyang boses at hindi maiwasang itanong ang kanyang mga pagdududa. Wala, masyado kayong nag-iisip. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, nagkusa siyang baguhin ang paksa, malapit nang magsimula ang carnival, tara na, dadalhin ko kayo para maghanap ng magandang upuan. Maghanap ng upuan. Akala ni na Tyler Son at Weldon Jiang na mali ang narinig nila. Walang upuan para sa event na ito ngayong gabi. Ang lahat ng audience ay nanonood mula sa stage. Nasaan ang mga upuan? Huwag kayong magsalita ng walang kabuluhan, sumunod kayo sa akin. Sabi ni Kenneth Wu nang hindi sinasadya, hinihila ang dalawa diretso papunta sa kanang bahagi ng stage. Mayroong 7 upuan dito, na siyang tanging upuan sa buong Qunxing Plaza. Kaso nga lang, ang mga upuang ito ay hindi para sa audience, kundi para sa mga nangungunang leader ng Seafood TV. Sino ang maglalakas loob na umupo sa 7 posisyon na ito? Lumapit si Kenneth Wu at inutusan ng 2 security guard, magdagdag kayo ng 2 lugar dito, mga upuan para sa espesyal na bisita. Sige. Walang imek, nagmadaling ilipat ng security ang 2 set ng mesa at upuan at inilagay sa tabi. Parehong natigilan sina Tyler Son at Weldon Jiang at hindi maiwasang magtanong, Kenneth, paano mo naididirekta ang security dito? Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ako pala ang may-ari ng Seafood TV, kaya walang kahirap-hirap na magdagdag ng 2 set ng mesa at upuan. Paliwanag ni Kenneth Wu ng may ngiti. Grabe! Sabay na bulalas ni na Tyler Son at Weldon Jiang. Hindi nila akalain na si Kenneth Wu ang may-ari ng Seafood TV. Sobra silang nagulat. Dati, alam lang nila na si Kenneth Wu ang may-ari ng Chanmo Technology at Wio Restaurant. Hindi nila akalain na ang may-ari ng Seafood TV ay si Kenneth Wu rin pala. Sabi nga nila, kapag mayaman ka, kaya mong gawin ang gusto mo. Totoo nga. Kung gusto mong mag-invest sa live broadcasting, kaya mong mag-invest. Kung gusto mong mag-invest sa catering, kaya mo rin. Huwag kayong tumayo ng tanga, umupo kayo. Itinuro ni Kenneth Wu ang posisyon sa tabi niya at sinenyasan ng 2 na umupo agad. Salamat, Kenneth. Pagkatapos magpasalamat ng 2, umupo sila sa 2 tinatawag na espesyal na upuan na pansamantalang idinagdag. Ito ang treatment na natatamasa lang ng mga executive ng Seafood TV. Hindi nila akalain na makakasama nila ang mga executive ngayong gabi. Nang makita ang mga audience na nakatayo sa audience, sila lang ang nakaupo sa mataas na lugar, labis na nasiyahan ang kanilang vanity at tinamasa ang kaluwalhatian. Sa ganap na 8:00 ng gabi, opisyal na nagsimula ang Seafood TV Carnival. Dumating na ang lahat ng audience, at nakaupo na rin ang ilang senior executive ng Seafood TV. Pagkaupo nila, hindi nila maiwasang sulyapan sina Tyler Son at Weldon Jiang, nagtataka sa 2 estranghero. Pero lahat sila ay matatalinong tao, alam na nila na espesyal na inayos ito ni Boss Kenneth, kaya hindi na sila nagtanong pa. Kasunod ng spotlight, dahan-daang umakyat sa stage ang 2 host, na may ngiting tagsibol sa kanilang mga mukha. Opisyal na nagsimula ang Seafood TV Carnival. Una sa lahat, tanggapin natin ang mga executive ng Seafood TV ng may masigabong palakpakan. Pagkatapos ng ilang nakakainip na pambungad na pananalita, malakas na inanunsyo ng host, ngayon, imbitahan natin ang bago at sikat na host ng Seafood TV para ipakita ang kanyang mukha, ang Masked Girl. Papa! May masigabong palakpakan sa lugar. Pagkatapos ng palakpakan, naglakad si Wang Yan sa stage na nakasuot ng cartoon mask. Hello sa lahat, ako ang Masked Girl, at magdadala ako sa inyo ng pop song ngayong gabi. Halata na medyo kinakabahan si Wang Yan, tumayo sa stage at maikling nagsalita, pagkatapos ay nagsimulang kumanta ng may pagmamahal. Ang kakayahan sa pagtatanghal sa stage ay karaniwan, ngunit ang kanyang boses sa pagkanta ay talagang nakakahawa, kinakanta ang lahat ng hangarin ng 80s at 90s. Pagkatapos kantahin ang isang kanta, muling pumalakpak ang audience. Pagkatapos ng palakpakan, bumalik sa stage ang host at tinanong si Wang Yan sa publiko, Masked Girl, bakit patuloy kang nagla-live broadcast na nakasuot ng mask?
Ang hindi pagsusuot ng mask ay nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa at nerbiyos, kaya palagi akong nagsusuot ng mask para mag-live broadcast. Hinawakan ni Wang Yan ang mask sa kanyang mukha at sinubukang i-relax ang kanyang tono, pero plano kong tanggalin ang mask ngayong gabi. Bakit bigla kang kailangang tanggalin ulit ang mask? Para magpasalamat sa isang tao. Sino? Brother Tian. Sinagot ni Wang Yan ang dalawang salitang ito na siyang pangalan ni Wu Tian sa live broadcast platform. Ang dahilan kung bakit hindi isiniwalat ang tunay na pangalan ni Kenneth Wu ay dahil nag-aalala siya na maunawaan siya ng mali at ayaw niyang isipin ng iba na umaasa siya sa boss ng Seafood TV. Bakit mo gustong pasalamatan si Brother Tian? Patuloy na nagtanong ang host sa pakikipagtulungan. Binigyan ako ni Brother Ken ng kumpiyansa at pinahintulutan akong hanapin ang aking sariling halaga at ang direksyon ng pagsusumikap. Salamat, Brother Ken. Sa puntong ito, yumuko si Wang Yan ng 90 degrees at yumuko ng malalim. Mukhang ang masked girl ay isang babae na marunong magpasalamat. Pagkasabi nito ng host, bumaling siya sa audience, gusto niyo bang makita ang tunay na mukha ng masked girl? Gusto namin. Sabay-sabay na sumigaw ang audience. Fan man o hindi ng masked girl, gusto ng lahat na makita ang mukha sa ilalim ng mask. Ang pag-uusisa ay likas. Nagtataka ang lahat kung anong uri ng mukha ang nasa ilalim ng mask. Sige, magbibilang ako hanggang 3. Patunayan natin na ipinapakita ng masked girl ang kanyang tunay na mukha. Pagkasabi nito ng host, nagsimula siyang magbilang ng malakas, 3, 2, 1. Lahat, kasama na si Kenneth Wu, ay nanlaki ang mga mata, pinapanood ng malapitan si Wang Yan sa stage, at hindi makapaghintay na hintayin ng babae na itaas ang mask. Nang umabot ang bilang ng host sa 1, nakipagtulungan si Wang Yan para punitin ang mask, na nagpapakita ng isang maislan at magandang mukha, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng tubig sa tagsibol. Namangha ang lahat at hindi nila akalain na mayroon palang ganitong kalinis na babae sa mundo, sariwa at dalisay, na may water lotus, maganda at nanginginig. Maraming lalaki ang nabighani sa mukhang ito, at agad na naging tagahanga, at pumasok sa platform sa lugar para bigyang pansin ang masked girl. Maging si Kenneth Wu ay labis na naakit sa mukhang ito, ngunit ang hitsura ni Wang Yan ay napakaganda, tulad ng isang gawa ng sining na nakatago sa isang museo. Hindi ko akalain na ang masked girl ay napakaganda, kahit ako ay natukso. Pagkasabi nito ng host, nakipag-ugnayan ulit siya sa audience, gusto niyo ba ang masked girl? Gusto namin. Karamihan sa mga sumagot sa audience ay mga lalaki, at para sa mga babae, mas nagseselos sila. Dahil gusto ng lahat ang masked girl, suportahan nyo ang kanyang live broadcast, i-download ang Seafood TV, at hanapin ang masked girl para bigyang pansin. Pagkatapos tapusin ang advertisement, bumaling ang host kay Wang Yan at sinabi, pumunta ka na sa field para magpahinga, mangyaring pangalawang anchor ngayong gabi. Sunod, inimbitahan ng host ang higit sa 10 anchor sa stage para magtanghal ng talent show, at hayaan ang lahat na bumoto para sa pagpili. Natapos ang higit sa 100 pagtatanghal ng anchor, at ang finale ay ang sikat na singer na si Catherine Huang. Pagkaakyat pa lang niya sa stage, agad na kumulo ang eksena. Karamihan sa mga audience na pumunta rito para sumali sa carnival ngayong gabi ay mga tagahanga ni Catherine Huang, lahat sila ay pumunta para habulin ang mga idol. Hindi na nagsalita pa si Catherine Huang, at nagsimulang kumanta pagkaakyat sa stage. Karapat-dapat na maging isang makapangyarihang singer, pagkatapos kantahin ang isang kanta, maraming tao ang nahawaan ng kanta at hindi mapigilan ang kanilang sarili. Nang mag-react ang lahat, naramdaman nilang interesado pa rin sila, at naghiyawan sila para kantahin ni Catherine Huang ang isa pang kanta. Sige, kung gayon, iaalay ko ang kantang ito noong nakaraang gabi at ang buhay na ito sa isang lalaki na naruroon. Pagkasabi nito ni Catherine Huang, nagsimula siyang kumanta ng may pagmamahal. Hindi nagtagal, narinig ng lahat na ito ay isang bagong kanta sa bagong album ni Catherine Huang na hindi pa nailalabas. Ang kantang ito ay tila isang pagtatapat sa mga lalaki, ang mga lyrics ay banayad, ngunit mayroon itong malakas na lasa ng pag-ibig, ang kanta ay maislan at matamis, at may romantikong kapaligiran. Pagkatapos kantahin ang isang kanta, agad na kumulo ang audience. Nagtataka ang lahat kung in love si Catherine Huang. Ang kantang ito ba ay isang maingat na pagtatapat sa mga lalaki? Gusto ng lahat na malaman kung kanino iaalay ni Catherine Huang ang kantang ito. Hindi ko alam kung sino ang sapat na maswerte para maging maswerteng isa. Gayunpaman, hindi kailanman isiniwalat ni Catherine Huang ang pangalan ng lalaki mula simula hanggang wakas. Sa pagtatapos ng pagtatanghal ni Catherine Huang, umabot sa sukdulan ang kapaligiran ng eksena, at kumulo ang buong Starlight Plaza. Pagkatapos tapusin ng host ang kanyang pananalita, natapos dito ang Seafood TV Carnival.
Napakadali ng event, normal ang lahat ng aspeto, at natugunan ng mga epekto ang mga inaasahan. Ang pagpapakita ni Huang Lan sa pagkakataong ito ay gumanap din ng malaking papel sa pagtataguyod ng platform. Naniniwala ako na ang live broadcast ng Seafood TV ay patuloy na tataas. Pagkatapos ng carnival, inimbitahan ni Kenneth Wu ang mga anchors para kumain ng sabay at nagpasalamat sa kanilang suporta sa carnival. Sa panahon ng hapunan, iba't ibang paraan ang ginamit ng ilang female anchors para bulahin si Kenneth Wu, at ilang magagandang anchors pa ang dumikit sa katawan ni Kenneth Wu. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para umangat. Hanggat makaakyat sila sa malaking puno na si Kenneth Wu, kaya nilang kontrolin ang Seafood TV sa hinaharap. Lalo na si Karen Su, na sadyang nagpapakita ng kanyang katawan at kinikis si Kenneth Wu sa iba't ibang paraan, na walang pinagkaiba sa isang fox spirit. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagpaalam si Kenneth Wu sa mga anchors. Nag-aalala siya na kung magpapatuloy siya, pahihirapan siya hanggang kamatayan ng mga maliliit na fox na iyon. Pagkatapos ng carnival, bumalik si Kenneth Wu sa kanyang tirahan at nagpatuloy sa pag-aaral tulad ng dati. Walang imek sa buong gabi. Bago sumikat ang araw kinabukasan, nakatanggap si Kenneth Wu ng tawag mula kay Stephenson. Boss Kenneth, hindi ito okay. Sa kabilang dulo ng tawag, napaka-urgent ng boses ni Stephenson, na parang may malaking nangyari. Nang marinig ang tonong ito, nawala agad ang antok ni Kenneth Wu, at nagmadaling tinanong sa telepono, anong nangyari? May maraming negatibong balita tungkol sa mga kumpanya at sa iyo sa internet. Anong negatibong balita? Hindi ko masabi sa ngayon, dapat kang magmadaling pumunta sa kumpanya. Halata na naguguluhan ang tono ni Stephenson. Okay, pupunta ako agad. Ibinaba ni Kenneth Wu ang telepono, nagbihis at nagmadaling pumunta sa kumpanya. Hindi nagtagal, nakarating ako sa gusali ng opisina ng Seafood at nakita kong magulo ang kumpanya, at abalang-abala ang mga empleyado. Direktang pumasok si Kenneth Wu sa opisina ng General Manager at nakita si Stephenson na abala sa pagtawag. Mukhang balisa siya. Nang makitang tapos na ni Stephenson ang pagtawag sa telepono, nagtanong si Kenneth Wu ng may pag-aalala, Mr. Son, anong nangyari? Puno ng negatibong balita tungkol sa iyo ang internet. Tingnan mo ito. Pagkasabi nito ni Stephenson, kinuha niya ang kanyang notebook at sumandal sa harap ni Kenneth Wu. Nakita ko ang isang balita na inilathala sa seksyon ng entertainment na gulat, ipinapataw ng Seafood TV boss na si Kenneth Wu ang mga hindi sinasabing patakaran sa mga female anchors, at gumagawa ng hindi magandang bagay sa publiko kasama ang ilang female anchors. Mayroon ding ilang high definition na malalaking larawan sa ilalim ng pamagat, na siyang mga larawang iyon na inimbitahan ni Kenneth Wu ang mga anchors para kumain noong nakaraang gabi. Mayroong 4 na female anchors sa larawan, na lahat ay may physical na contact kay Kenneth Wu, lalo na si Karen Su, na nakuhanan ng larawan sa kilos ng pagyakap kay Kenneth Wu. Ang mga larawang ito ay kinunan sa iba't ibang anggulo, na tila sadyang nakaliligaw. Fuck! Sino ang kumuha nito? Pagkatapos basahin ang mga larawang ito, agad na nagalit si Kenneth Wu, na halatang sadyang ginagawan siya ng masama. Hindi ko alam, pinapaimbestigahan ko sa mga tao. Inilagay ni Stephenson ang notebook sa mesa at sinabi, mabilis na kumalat ang mga larawang ito sa internet, at ang mga paglalarawan ng self-media ay lalong dumidilim. Napakalaki ng insidenteng ito para sa iyo at sa kumpanya. Gaano kalaki ang epekto? Kung hindi ito hahawakan ng maayos, mabilis na bababa ang traffic ng Seafood TV, at masasayang ang mga pagsisikap sa panahong ito. Medyo nadismaya ang ekspresyon sa mukha ni Stephenson. Sa panahong ito, umaasa sa matagumpay na pag-drain ni Catherine Huang, kwalipikado ang Seafood TV na makipagkompetensya sa malalaking platform. Napakahina pa rin ang kasalukuyang pundasyon ng Seafood TV, at hindi nito kayang tiisin ang gayong malalakas na hangin at alon. Kung magpapatuloy ito, magdudulot ito ng nakamamatay na dagok sa Seafood TV. Talagang isang asterisk egg. Galit na sigaw ni Kenneth Wu, ngunit mabilis na nakabawi ang kanyang pagiging kalmado, hinihinala ko na ang insidenteng ito ay minamanipula sa likod ng mga eksena. Sa tingin ko rin. Maaaring ito ay isang kakumpetensya o iyong kaaway. Pagsusuri ni Stephenson. Huwag magmadali sa isang conclusion, maghintay hanggang malinaw ang investigasyon. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Sige, ang pinaka-urgent na gawain ngayon ay pigilan ang negatibong epekto. Nag-isip si Kenneth Wu sandali at sinabi, hayaan nating lumabas ang mga entertainment company na malapit sa atin para maglinaw, at sabay na iulat ang positibong balita tungkol sa akin at sa mga anchors, na binili mula sa media at ang pampublikong account ay nagpapanumbalak sa imahe ng aming kumpanya. Ginagawa namin ang mga ito.
Mabuti iyan. Tumango si Kenneth Wu. Sa mga tuntunin ng krisis sa relasyon sa publiko, si Stephen Son ay isang veterano at mas may karanasan kaysa sa kanya. Bilang karagdagan sa mga ito, kailangan din nating lumikha ng breaking news. Maaari ba tayong magsimula kay Catherine Huang at ikalat ang iskandalo ng kanyang boyfriend? Hindi. Marihing tumanggi si Kenneth Wu, huwag nang isali si Catherine Huang sa bagay na ito. Marami na siyang nagawa para sa aming kumpanya at ayaw kong mapasama siya. Sige, magsimula tayo sa ibang mga aktres. Pagkasabi nito ni Stephen Son, tumunog ang desk phone. Pagkatapos sagutin ang telepono at magsalita ng ilang salita, nagmadali siyang nag-ulat kay Kenneth Wu, nalaman ko, ang mga negatibong balita at larawang ito ay nagmula sa Donald Studio. Donald Studio. Oo, sila ay mga Black Public Relations, responsable sila sa pangungulekta ng pera para tulungan ang mga tao na talunin ang mga kakompetensya. Mananatili ka sa kumpanya, pupunta ako sa Donald Studio. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, tumalikod siya at mabilis na umalis sa opisina at nagmaneho papunta sa Donald Studio. Matatagpuan ang studio na ito sa ika-8 palapag ng Zinan Building. Ito ay isang maliit na workshop-style studio na mayroon lamang 1 dosenang empleyado. Pangunahin nilang kinasasangkutan ng gray industry chain, tulad ng Black Public Relations, hukbong dagat, chismis at paninira, at iba pa. Ang ganitong uri ng gray industry ay hindi maaaring makarating sa mesa, natural na hindi ito maaaring umunlad at lumago, at maaari lamang mabuhay sa mga bitek. Kakausapin ko ang iyong boss tungkol sa negosyo. Dumating si Kenneth Wu sa simpleng opisina, na nagpapanggap na pupunta para pag-usapan ang kooperasyon. Nang marinig kong may darating na malaking boss para makipagtulungan, agad na naging masigasig ang mga empleyado at itinuro ang independenteng opisina sa sulok, nasa opisina ang aming manager na si Donald Kai. Sige. Pagkatapos sumagot ni Kenneth Wu, lumakad siya at binuksan ang pinto ng opisina. Sa opisina, naninigarilyo ng sigarilyo ang isang lalaking may balbas. Mukha siyang walang buhay at nakabitin, hindi tulad ng isang manager, ngunit tulad ng isang social jerk. Umupo ka. Niluwa ni Donald Kai ang usok at nagtanong ng may ngiti, anong negosyo ang gusto mong ipagawa sa amin? Tungkol sa Seafood TV. Seafood TV. Humigpit ang mga mata ni Donald Kai at sinulyapan si Kenneth Wu bago niya ito nakilala. Ikaw ba si Kenneth Wu, ang boss ng Seafood TV? Inutusan ko ang paparazzi na kumuha ng maraming larawan ni Kenneth Wu at ng female anchor dati, ngunit hindi niya akalain na ang batang ito ay kusang maghahanap ng isang bagay. Alam na hindi mabait ang tao, pinatay ni Donald Kai ang sigarilyo sa kanyang kamay at sinabing walang pasensya, anong ginagawa mo rito? Gusto kong malaman, bakit mo kinuha ang mga larawang iyon ko at ng female anchor para ayusin kami? Tamad na magsalita ng walang kabuluhan si Kenneth Wu, at direktang ipinaliwanag ang kanyang mga intensyon. Ang pagtanggap ng pera at pagtatrabaho para sa iba ay ang layunin ng aming studio. Sino ang nagbigay sa iyo ng pera? Ito ay isang komersyal na lihim, kaya natural na hindi ko ito masasabi. Ikinros ni Donald Kai ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, na tila walang pasensya. Snap! Kinuha ni Kenneth Wu ang kanyang bank card at tinapik ito sa mesa, kung magkano ang ibibigay sa iyo ng kabilang partido, bibigyan kita ng 10 beses ang presyo. Mayroon din kaming mga prinsipyo. Kahit bigyan mo ako ng 100 beses, walang saysay. Umalis ka! Iwinagayway ni Donald Kai ang kanyang kamay at kumuha ng sigarilyo at sinindihan ulit. Mukhang ayaw mong makipagtulungan sa akin. Oo, hindi ako makikipagtulungan sa iyo, umalis ka. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Naubusan na ng pasensya si Kenneth Wu at dahan-daang pinilit ang nakaraan. Bobo, hindi mo talaga alam na mataas ang langit at malaki ang lupa. Ipinagpag ni Donald Kai ang kanyang mga braso at nagbanta, bago ako magsimulang magtrabaho sa studio, isa siyang sosyalista. Kung gayon, gusto kong makita iyon. Inilahad ni Kenneth Wu ang kanyang kamay ng direkta, at sa buong lakas niya, pinindot niya ang kalaban sa upuan. Matagal na nagpumigla si Donald Kai nang hindi makagalaw. Sa pagmamadali, kinuha niya ang tasa ng tsaa sa mesa at binasag ito. Nagmadaling iwasan ni Kenneth Wu ang atake. Sumulpot ang kanyang kanang kamay na parang ahas, at kinabig niya ang lalamunan ni Donald Kai ng kasing bilis ng kaya niya. Kasabay nito, hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang braso at pinahihit ito ng masigla, na pinipiga ito ng direkta sa mesa, na hindi makagalaw. Ilang beses na nagpumigla si Donald Kai, hindi makawala, at galit na sumigaw, bata, bitawan mo ako. Tulad ng ikaw ay isang 3 paa na pusa, nahihiya akong sabihin na ako ay nasa lipunan at ito ay isang kahihiyan lamang.
Hindi lamang hindi bumitaw si Kenneth Wu, ngunit sa halip ay mas lalong pinindot ang kanyang ulo sa mesa. Bata, kung ikaw ay walang awa, aaminin ko ang pagkatalo. Hindi nagtagal, nawala kay Donald Kay ang kanyang kaabangan. Hindi rin niya akalain na ang batang ito sa harap niya ay isang walang awang karakter. Halatang sinanay siya para magkaroon ng kakayahang ito. Sabihin mo, sino ang bumili sa iyo at nagsimula sa akin? Ha! Hindi ko sasabihin. Toast at hindi kumain o uminom ng masarap na alak. Naging malamig ang mga mata ni Kenneth Wu, at handa na siyang turuan ang batang ito ng husto. Sa sandaling ito, sumugod ang dalawang security guard at sinigawan si Kenneth Wu, bitawan mo ang aming boss. Huwag mo ring isipin. Mukhang naghahanap ka talaga ng bogbog. Pagkatapos sabihin ito ng dalawang security guard, itinaas nila ang kanilang mga kamao at naghanda na gawin ito. Boom! Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at sinampal ang mesa ng husto. Sa isang kamangha-manghang malakas na ingay, direktang nabasag ang mesa. Tumigil ang dalawang security guard sa takot at hindi naglakas loob na sumulong. Sa pagkakataong ito, naintindihan ng dalawang tao na ang batang nasa harap nila ay isang makapangyarihang karakter, na may kamangha-manghang lakas at malupit at masasamang pamamaraan. Kung basta na lang silang sumugod tulad nito, maaaring mabali ang kanilang mga buto. Nang makitang nag-aalangan ang dalawang security guard, nabalisa si Donald Kay at hinimok, magmadali kayo, gawin niyo agad. Paumanhin, Boss Kai, mayroon pa kaming pupuntahan. Ibinagsak ng dalawang security guard ang mga salitang ito at nagmadaling tumalikod at umalis. Mayroon silang maliit na sahod para lamang maghalo ng ilang pagkain, ngunit ayaw nilang ibenta ang kanilang buhay dahil dito. Basura, kayong dalawang basura, bumalik kayo agad. Nang makita na tumakas ang mga security guard sa isang kritikal na sandali, ang pamumula ni Donald Kay at ang kanyang leeg ay makapal at halos hindi siya sumabog. Boss Kai? Huwag kang sumigaw, walang tutulong sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, tinapakan niya si Donald Kay ng direkta sa lupa. Bata, bitawan mo ako. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Inilahad ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ni Donald Kay at muling nagtanong, sabihin mo, sino sa huli ang nagsabi sa iyo na kumilos sa akin? Hindi ko sasabihin. Kung gayon, gusto kong makita kung matigas ang iyong bibig, o matigas ang aking mga pamamaraan. Sinuntok ni Kenneth Wu ang ulo ni Donald Kay nang may masamang suntok, at pagkatapos ay kumuha ng isang fruit knife para dahan-dahang saksakin ang mga pangunahing bahagi ni Donald Kay. Pinagsama ni Donald Kay ang kanyang mga binti sa takot at nagtanong na may nanginginig na boses, Ikaw? Ikaw, anong gusto mong gawin? Gusto kong maging eunuch ka. Tinapakan ni Kenneth Wu ang katawan ni Donald Kay gamit ang kanyang paa, at patuloy na lumalapit ang dagger sa kanyang pantalon. Tigil. Nang makitang papalapit ang fruit knife, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Donald Kay, kaya kinailangan niyang magpakumbaba, huwag. Huwag mo itong gawin, sabihin natin ang isang bagay. Alam kong tinatakot siya ng batang ito, ngunit kung naging napakalupit ang batang ito at talagang sinaksak ang fruit knife, kung gayon ang kanyang buhay ay ganap na matatapos. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Hindi mapakali na nagtanong si Kenneth Wu gamit ang isang fruit knife sa kanyang kamay, sabihin mo, sino sa huli ang nagsabi sa iyo na kumilos sa akin? Sinabi ko. Para iligtas ang kanyang buhay, masasagot lang ng totoo si Donald Kay, si Boss Ken Huang. Sinong boss? Si Ken Huang. Lumabas na ang matandang bagay na iyon. Dahan-dahang itinabi ni Kenneth Wu ang fruit knife, at kasabay nito ay binitawan ang katawan ni Donald Kay. Sa katunayan, dapat ay naisip na si Ken Huang ay lihim na gamulo. Sa kamakailang panahon, si Ken Huang lamang ang nasaktan, at walang ibang maaaring mag-isip ng gayong kasuklam-suklam na pamamaraan. Pagkatapos na malaya si Donald Kay, tumayo siya at naghanda na tumakas dito, ngunit hinarang siya ni Kenneth Wu sa pinto, huwag kang magmadaling umalis. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, ano pa ang gusto mo? Tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Kinuha ni Kenneth Wu ang sigarilyo sa mesa at sinindihan ito, at sinabi kay Donald Kay, tumawag ka ngayon kay Ken Huang. Ito. Magmadali ka kung hayaan kitang lumaban. Sige, lalaban ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Donald Kay at kinailangan niyang kumagat sa bala at tawagan si Ken Huang. Sa pagkakataong ito, nahulog siya sa mga kamay ni Kenneth Wu at maaari lamang niyang aminin na siya ay malas. Bago pa man makapagsalita si Donald Kay, kinuha ni Kenneth Wu ang telepono at binuksan ang speakerphone, Boss Ken Huang, natatandaan mo ba kung sino ako? Ikaw ba? Si Kenneth Wu. Bahagyang nagulat ang boses ni Ken Huang sa telepono, at mabilis niyang napagtanto na boses ni Kenneth Wu.
Tamad nang magsalita ng walang kabuluhan si Kenneth Wu, at sinabi ng diretso sa punto, narinig ko na binili ni Boss Ken Huang ang studio ni The Way at gustong pabanguhin ako at ang Seafood TV. Oo, ako ito. Napakayabang ng boses ni Ken Huang sa telepono, ito ang kapalaran ng pagsalungat sa akin. Gusto kong gawin kang kilalang kilala at ganap na magpa-bankrupt ang iyong Seafood TV. Boss Ken Huang, bakit hindi tayo umatras? Hindi. Bago pa man matapos magsalita si Kenneth Wu, pinutol siya ni Ken Huang sa isang malalim na boses, kahit na lumuhad ka at magmakaawa sa akin sa pagkakataong ito, ibabagsak ko kayo at ang iyong kumpanya ng sabay. Walang puwang para sa negosasyon. Wala. Dahil iginigiit ni Boss Ken Huang na makipaglaban sa akin, maaari ko lamang siyang samahan. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, biglang lumamig ang kanyang tono, ang pakikipaglaban sa akin ay hindi magtatapos ng maayos. Dapat kong sabihin ito. Mayroon lamang patay na dulo upang makipaglaban sa akin. Hindi lamang kita gagawing kilalang kilala, ngunit gagawin din kitang walang anuman. Sabi ni Ken Huang sa isang mayabang na tono. Nasa studio ako ni The Way ngayon, huwag kang tumakbo para magmakaawa sa akin. Shouty, sabihin mo sa akin ang pandaraya, gaano ka kagaling bilang isang Seafood TV boss. Hindi alam ni Ken Huang ang tunay na kapangyarihan ni Kenneth Wu. Sa kanyang pananaw, ang batang ito ay isang maliit na live broadcast platform owner at restaurant owner lamang, at wala siyang kapangyarihan. Sa lakas ng kanyang kumpanya at sa kapangyarihan ng pamilya Huang, hindi mahirap sirain ang batang ito, mas madali kaysa tapakan ang mga langgam. Sa loob ng kalahating araw, gagawin kong magpa-bankrupt ang iyong kumpanya at maging walang anuman. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, ibinaba niya ang kanyang telepono ng direkta. Pagkatapos ng tawag, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Donald Kai, at malamig na nagtanong, ano ang pangalan ng kumpanya ni Ken Huang. Kenjong Group. Ngumiti si Donald Kai at sumagot ng 4 na salita. Narinig niya ng malinaw ang pag-uusap kanina, na ang batang ito ay nagmamayabang lamang, nagsasalita ng malaki, at sadyang tinatakot si Boss Ken Huang. Sa lakas ng batang ito, napakalayo na talunin si Huang Boss, nakatumbas ng itlog na tumama sa bato. Nakikita ko. Natapos magsalita si Kenneth Wu at muling tinawagan si Yasmin Long. Sa kritikal na sandali, plano kong gamitin muli ang kapangyarihan ng pamilya para harapin si Ken Huang. Tulad ng sinabi ni Lolo dati, bilang isang inapo ng pamilya Wu, natural niyang magagamit ang kapangyarihan ng pamilya para ayusin ang mga bagay. Pagkatapos tawagan, direktang inutusan niya ang telepono, Secretary Long, gusto kong hayaan mong mawala ang Kenjong Group sa loose house sa loob ng araw na ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.